Maaari nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Malalim ang issue dyan kasi sa ilalim kasi ng ating batas sa Corporation Code ay separate ang personalities ng stockholders or officers of the corporation from the corporation itself. Kung sasabihin naman ng officer ng korporasyon o stockholder ng corporation na ako ay nag-donate in my own personal capacity, maaaring makaligtas siya doon. Pero kung donation ay galing mismo sa korporasyon, yun, may issue yun. Halimbawa ako si Lubiano, nag-donate ako sa kampanya ni Chis Escudero, I am expecting as a stockholder a quid pro quo. You scratch my back, I'll scratch yours. Hindi ako magbibigay siya ng 30 million nang wala lang. At yung loophole na po na yan ay dapat isara. Kasi mga babayan, the shareholders practically own the company. If one of them is involved in the violation of the Omnibus Election Code, he should be held accountable. Lalong-lalo na yung mga kumpanya ay nakakakuha ng 500 bilyong piso. 500 billion, men! Buti sana ko 1,000 lang eh. Bago pala mag-SONA, mga kababayan, nagte-trending na si Chis Escudero. Bakit? Kasi nung nag-SONA, sumabog yung issue niya ng 147 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Hindi lang yon, mga kababayan. Sumabog din yung CCTV picture, CCTV footage na si Chis Escudero ay nagpunta sa Kamara de Representante sa araw na walang opisina. Bonifacio Day noong 2024. Ito raw ay para bisitahin ang isa pang miyembro ng Kamara na si Saldico. During that time, si Saldico, Chairman of Appropriations sa Kamara noon. Si Chis Escudero naman ay Senate President noong mga panahon na yun. And then, mga kababayan, naglabas ngayon ng website ang PCO at ang Office of the President. At doon, mga kababayan, makikita natin yung responde ni PBBM sa parang hindi na susolusyon ng baha sa Pilipinas. Game changer to, mga kababayan. Kasi nakita natin ang katiwalian ng mga kongresista. Hindi lang ng Senado, pati sa loob mismo ng Kamara. Tapos, mga kababayan, nabisto rin dito sa website na ito yung koneksyon ni Chis Escudero sa isang kumpanya na nakalista doon sa 15, si Centerways. At recently nga, inamin ni Chis Escudero na ang may-ari ng Centerways ay isang kaibigan, kababayan, at contributor sa kanyang eleksyon. Ang yabang pa niya, inamin namin pa niya. Ngayon, mga kababayan, nagsalita ang Centerways. Statement of Mr. Lawrence Lubiano, President, Centerways Construction Development. Since 2009, our company has been fortunate to be awarded government contracts all through the proper bidding process and in full compliance with procurement laws. Ayan. We work to ensure that every project we handle meets the standards and specifications set by the government. All our transactions are above board, transparent, and completed on time. Not a single complaint nor case has been brought against us involving any of our projects. Up to this time, our record we cherish and take pride in our work. As a Bicolano, I have supported the Escudero family because I believe in their record of public service. They have served our province and our people well, and insinuations against the Senate President is loaded with malice, unfair, and intended to harm his reputation. Ang bait-bait naman kaibigan na ito. Hanggang sa huli, pinagtatanggol. Sana all. Kasama sa hirap at ginhawa. Ano ba yung proper bidding process? Parang ginawa ni Sara Duterte sa laptop? Yung rigged bidding process ng DepEd, ganun ba yun? Parang ganun din ba yun? Mag-uusap na lang kayo ng DPWH at mag-a-agree na lang kayo sa presyo, ganun? Uli na kayo, Balbon.
Karma is coming, mga kababayan. Andyan na. Digital na ang karma. Pagkatapos nyong traidorin ang sambayan ng Pilipino, nung inarchive nyo ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ito ang karma nyo. Ito na. Chis Escudero. Anong sinabi ng COMELEC? COMELEC to investigate donations made by the contractors to the politicians. Ayan na, mga kababayan. Mag-iimbestiga na sila. Maaaring nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Nakasaad sa Omnibus Election Code na hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Section 95 kasi, paragraph letter C ng Omnibus Election Code, yung mga prohibited na magbigay ng donation, contribution sa mga kandidato or sa political parties. At kung hindi tayo nagkakamali, na-mention doon yung may mga kontrata, serbisyo sa pamahalaan, o kaya mga may public works na contract sa pamahalaan. As to ano yung interpretasyon niyan, hindi ko muna mabibigay sa inyo sapagkat may posibilidad kasi na dahil nga sa mainit ang issue, may mag-file ng mga kaso sa amin sa komisyon. Ganito rin ang pananaw ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Sabi niya nakasaad din ang pagbabawal na ito sa ilang resolusyon ng COMELEC. Mabigat ang parusa dyan carries a penalty of 1 year to 6 years imprisonment and without any probation and with perpetual disqualification from holding public office. Pero sabi ni Macalintal, pwede ring idahilan ng ilan na personal ang kanilang kontribusyon. Malalim ang issue dyan kasi sa ilalim kasi ng ating batas, sa Corporation Code, ay separate ang personalities ng stockholders or officers of the corporation from the corporation itself. Kung sasabihin naman ng officer ng korporasyon o stockholder ng corporation na ako ay nag-donate in my own personal capacity, maaaring makaligtas siya doon. Pero kung donation ay galing mismo sa korporasyon, yun, may issue yun. Pagdating ba sa Omnibus Election Code, pag sinabing natural and juridical persons, will it include stockholders of corporations that are involved in construction projects? So ako, mga kababayan, in my opinion, hindi pa naman ako abogado, hindi pa rin naman ako justice, pero bilang isang citizen ng Pilipinas, dapat kasama. Personally speaking kasi ganito yan, mga kababayan Ang korporasyon po, hindi yan gagalaw nang hindi inaaprubahan ng kanyang mga stockholders, ng board of directors. Ngayon, mga kababayan, kung ang isang board of director, halimbawa ako si Lubiano, nag-donate ako sa kampanya ni Chis Escudero, I am expecting as a stockholder a quid pro quo. You scratch my back, I'll scratch yours. Hindi ako magbibigay siya ng 30 million nang wala lang. At yung loophole na po na yan ay dapat isara. Kasi mga kababayan, the shareholders practically own the company. Kasi sila yung may-ari ng shares. If one of them is involved in the violation of the Omnibus Election Code, kung sino yung miyembro na yon na shareholder, he should be held accountable. Lalong-lalo na yung mga kumpanya ay nakakakuha ng 500 bilyong piso. 500 billion, men! Buti sana ako 1,000 lang Kaya pala nag-request si Chis Escudero ng insertion sa kanyang budget para sa Sorsogon na 9 billion pesos. Para sa construction daw ng flood control program. Ala siya, o saan pupunta yon? O di kay Centerways?